Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes Santo, April 14, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Lunes Santo pa lang, pero maraming biyahe ng bus sa iba't ibang probinsya, fully booked na. Mahigit 7 milyong deboto, inaasahang daragsa sa Katedral ng Antipolo ngayong mahal na araw. Vice Mayor ng Taytay Rizal na nag-viral matapos pagtripan ang mga hayop sa kanyang campaign trail, nag-sorry. Comelec may panawagan naman. Silipin, bonggang Philippine Pavilion sa World Expo sa Osaka, Japan. Nagbukas na at pinipilahan pa. Pop superstar Katy Perry pupuntang outer space kasama ang bigating all-female space crew. At sa showbiz, pakikiramay bumuhos sa unang araw ng burol ni Asia's Queen of Songs, Pirita Corrales. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Holy Monday pa lang, pero fully booked na po ang maraming biyahe ng bus sa iba't ibang probinsya, katulad ng sa Bicol Region. Samantala, nahuli naman ng Philippine Coast Guard ang isang shipping company sa Batangas dahil sa overloading. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Maaga pa lang dumating na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX si Nanay Marivic para ihatid anak na biyaheng Bicol. Mahirap anya ko ipagpapabukas pa ang biyahe. Maaga kaming kukuha ng ticket, baka maubusan. Hindi siya makakasakay. Baka dito pa kami ma-stock. Mas mahirap yun. Ngayong Holy Monday pa lang, fully booked na higit 40 trips sa iba't ibang probinsyang pa-south gaya sa Bicol Region. Kaya't payo ng pamunuan ng PTEX sa mga biyahero, agahan ang pagpunta sa terminal lalo na sa Holy Wednesday dahil marami nag-half day sa trabaho para makabiyahe agad. Wednesday ng hapon talaga sisipa yung bilang natin pataas, and then of course yung Holy Thursday, dyan naman talaga magsasabay-sabay na yung mga kababayan natin. Posibleng tumaas sa halos 200,000 kada araw ang mga pasahero sa kasagsagan ng Holy Week Exodus kumpara sa hanggang 150,000 na daily average sa PTEX. Nauna rito, may nilabas na higit 1,000 na special permits ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa provincial buses para masigurong sapat ang masasakyan ng mga pasahero. Binisita rin ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Tizo ng PTEX. Pinunan niya ang kawalan ng schedule ng biyahe sa malalapit na probinsya. Kasi kahit ako, pupunta lang ako ng Tagaytay o kaya ng Cavite, dapat alam ko din kung ano oras ako aalis. Kasi mapoprogram ko yung oras ko. Magiging predictable yung oras ko. Ang problema, kung di ko alam, pwede ako maghintay dito ng 2, 3 oras, 4 na oras, 5 oras. Nanawagan din siya sa PTEX na dagdagan ang bilang ng mga CR sa loob ng terminal para sa convenience ng mga pasahero tuwing peak season. Samantala, iniimbestigahan ngayon ng DOTR ang isang shipping line na may biyaheng Batangas-Romblon dahil sa pagtitinda ng tiket na sobra na sa kapasidad. Ayon kay Dison, nahuli ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG ang naturang barko. Nakakaawa sa mga kababayan natin kasi may mga na-stranded. Obviously, na-stranded sila kasi nagbenta ng mas madaming ticket yung shipping line compared dun sa allowable number of passengers and weight. Pananagutin ng ahensya ang naturang shipping line. Nauna nang pinag-utos ni Dison ang mahigpit na pagpapatupad ng anti-overloading policy para sa kaligtasan ng mga biyahero. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inatasan naman ng Department of Transportation ng Manila North Port Passenger Terminal na pasilungin sa loob ng De Aircon na terminal ang mga pasahero naghihintay ng masasakyang barko sa labas ng naturang pantalan ngayong Semana Santa. Kasunod nga yan ang isinagawang pag-iinspeksyon ni Transport Chief Vince Dizon sa naturang pantalan. Binigyan diin ng kalihim na makatutulong ang pagpapasilong sa mga pasahero sa loob ng De Aircon na pasilidad para maibsan ang nararanasang init dahil sa ilang oras ng pagtitiis sa labas ng terminal. Naasahan namang lalagpas ng 1,000 pasahero ang bibiyahe kada araw ngayong Semana Santa. Habang pinaalalahanan din ni Dizon ng pamunuan ng barko kaugnay sa overloading at iligal na pagbebenta ng mas maraming tiket. Kakausapin na natin ang marina at ang shipping industry. Tingnan natin kung makakapagdagdag pa tayo ng mga biyahe mula dito kasi
right now underutilized yung terminal. Hindi kamukha ng Batangas na talagang napakadami. Tingin ko kailangan, since private na yung operator nito, makikipagtulungan tayo sa private sector para tingnan natin kung maiinganyo natin yung ibang shipping lines na bumiyahe din galing dito. Samantala, pinaimbestigahan ni Transportation Secretary Vince Dizon sa LTFRB at iba pang ahensya ang iligal na operasyon ng ilang bus terminal sa Malibay, Pasay City. Sa isinagawang bigla ang inspeksyon ni Dizon sa Evangelista Street sa EDSA, nadiskubring may 4 na bus line na walang permit pero nag-ooperate sa isang pasilidad na wala ring maayos na upuan o hintayan ng mga pasahero. Giit ng kalihim, walang maayos na schedule ang mga trip at mababa ang kalidad ng serbisyo. Nilinaw naman ng kalihim na hindi nila agad ipasasara ang nasabing bus terminal dahil marami na umanong nakabook na biyahe dito ngayong mahal na araw. Ang hindi ko alam, paano pinapayagan mag-operate ng mga ganitong klaseng, hindi ko man gang magamit yung salitang terminal kasi hindi naman to terminal. Asahan na rin po ang pagdagsa sa airport ng mga biyaherong uuwi sa kanilang probinsya o di kaya'y magbabakasyon ngayong Semana Santa ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa isang abiso, nagpaalala ang kaap sa mga biyahero na sundin ang mga panuntunan sa pagbabiyahe para iwas aberya at maging mas ligtas na paglalakbay sa himpapawid ngayong mahal na araw. I-double check po ang flight details at kung maaari ay dumating ng 3 hanggang 1 oras na mas maaga sa nakatakdang airport terminal bago ang inyong flight schedule. Kukumpiskahin naman ang mga matatalim na bagay sa loob ng bagahe ng mga pasahero, kabilang na po ang mga lighter. Habang sasampahan naman ng kaukulang kaso ang sinumang magsasagawa ng bomb joke. Isa nga po sa mga puntahan tuwing Semana Santa ay ang Shrine of Our Lady of Good Voyage sa Antipolo City para sa bisita iglesia at taunang alay lakad. Nagsimula na ang dagsa ng tao sa Antipolo nitong linggo ng palaspas at inaasahang malalagpasan ang 7.4 million na bilang ng mga deboto noong 2024 na mahal na araw ngayong taon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Inaasahan ng muling pagdagsa ng mga deboto ng Antipolo Cathedral o Shrine of Our Lady of Good Voyage ngayong mahal na araw. Kahapon, linggo ng palaspas, ginawa ng oras-oras ang misa para ma-accommodate ang buhos ng mga mananampalataya. Hihigitan ng sobra-sobra po. Kasi kung yun nga po, kung nung last year naka 7.4 million, mas lalo po ngayon kasi simula pa lang po ng Lent, grabe na po ang akyat ng tao dito. Sobra-sobra po. Kahapon lang po, ilang milyon po ang umakyat. Palaspas pa lang po yun. Si Aling Leticia, hindi alintana ang init ngayong Lunes Santo para sa kanyang taunang pamamanata sa Antipolo. May baon kaming tubig, mayroon kaming air, yung parang sa panlamig, parang electric pan na maliit. Pero nawawala naman po yung aming pagod. Nawawala po yung mga sakit na nararamdaman po namin mula ulo hanggang talampakan po. Ang grupo ng mga senior citizens na ito, inagahan na ang kanilang bisita iglesia para ipagpasalamat ang mga katugunan sa kanilang mga panalangin. Maraming mga disgrasya na could have happened and naligtas ka. Kasama lagi yun sa dasal namin ang katahimikan sa buong mundo, sa mga lugar na may mga labanan, na may mga gera talaga, at saka mga disgrasya, yung nag-erupt na volcano. Mas darami pa ang bilang ng mga deboto sa Antipolo nitong Huwebes Santo dahil sa taunang alay lakad na magsisimula ng 6:00 ng gabi. May paalala naman ng pamunuan ng Antipolo Cathedral sa mga politiko ngayong panahon ng kampanya. Na kung maari, itong Holy Week ay huwag nating gawin na pangangampanya. Kung maari, isantabi po muna natin ang ating adhikain pang politiko. Ang pag-akyat dito sa Antipolo, huwag nating gawing huwag natin samantalahin para sa pansariling adhikain o sa pansariling layunin para sa politika. Giit ng pamunuan ng Antipolo Cathedral, gamitin ang pagkakataon para magnilay-nilay at magdasal ngayong panahon ng Semana Santa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Sa kulungan na magsesemana Santa ang isang lalaki sa Parañaque City matapos niyang mambihag ng 2 taong gulang na batang babae sa Bulungan Wet Market. Ayon sa pulisya, hawak ang isang patalim, biglang dinampot ng suspect ang bata na naglalaro sa loob ng palengke. Agad din naman naaresto ang suspect matapos makipagbuno sa rumesponding pulis. Ligtas namang nakuha ang bata mula sa lalaki pero nagtamo ng 4 na saksak sa kamay ang rumesponding pulis. Gayunpaman, bugbog sarado rin ang suspect ng gulpihin ng taong bayan. Maharap ang hostage taker sa kasong serious illegal detention, child abuse, alarm and scandal at illegal possession of bladed weapon. Ginaganyan yung bata, talagang lupa. Mag-anak ko, Diyos ko, maganon. Na parang, Diyos ko, wag naman po. Yung mga bata, yung anong kutsilyo, matalas po yung kutsilyo. Talagang hindi sila talaga masaktan yung bata. Kasi naman promise ko sila lang. Sabi ko, hindi masaktan yung bata. Patay na ang 2 construction worker na natabunan ng gumuhong gusali sa Barangay Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna nitong linggo. Ayon sa lokal na pulisya, nagbubuhos daw ng semento sa ikalawang palapag ng gusali ang mga biktima nang bumigay ang scaffolding kung saan nakatayo sila. Matapos nito, bumigay din ang bahagi kung saan sila nagbubuhos ng semento. Naisugod pa raw sa ospital ang mga biktima na pawang natabunan ng debris at mga semento pero agad din silang binawian ng buhay. May edad 29 anyos at 42 anyos na mga namatay na trabahador. Patuloy naman ang investigasyon hinggil sa insidente. Nag-collapse po yung scaffolding na pinagtutuntunan ng 2 trabahador, yung construction worker. Nandun din po yung nagbubuhos kasi sila. So, yun po yung nag-collapse and kasama po sila doon sa bumagsak. Gumuho ang isang poste ng ginagawang MRT-7 sa West Avenue, Quezon City nitong linggo ng hapon. Ayon sa ulat, bumigay ang board pile na siyang nagsisilbing pundasyon ng elevated turnback guide ng tren. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng barangay PhilAm sa insidente. May kita sa lugar ang nagkalat na bakal at scaffolding. Bagamat walang nasaktan sa insidente, nagdulot naman ng perwisyo ang mga kalapit na kable ng kuryente. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siraulo ang Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky dahil sa panlalait nito sa mga Pilipino kamakailan. Sa teaser ng vlog ni Marcos ngayong Lunes, binanatan niya ang vlogger lalo't hindi pa siya ipapadeport pero mananagot siya sa batas. Kasong pangaharas at pagnanakaw ang isasampa laban kay Vitaly habang nagla-livestream siya noon sa mall sa Taguig noong March 31. Binatikos siya matapos bastusin ng isang surfing instructor noon sa Boracay. Samantala, ikukulong ito sa regular detention facility nang walang special na treatment habang iniimbestiga na rin ang kasabwat niyang kumuha ng mga video. Good news naman para sa mga kawani ng pamahalaan, lalo na ang mga pauwi ng probinsya ngayong mahal na araw. Nilagdaan na po ng Malacanang ang memo na nagpapayag sa work from home mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Miyerkules Santo. Samantalang suspendido na rin ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno pagkatapos ng tanghali. Layunin nito na bigyan ng panahon ng mga empleyado na makabiyahe pa pauwi sa kanilang probinsya at maayos na makapagnilay ngayong Huwebes at Biyernes Santo. Paglilinaw naman ng palasyo, tuloy po ang pasok ng mga ahensyang kailangan sa pagbibigay ng serbisyong medikal, pangkalamidad at iba pang mahalagang gawain. Ine-endorso na ni Vice President Sara Duterte si re-electionist Senator Amy Marcos sa isang campaign video na inilabas ng senadora para sa nalalapit na halalan. Sa naturang campaign video, tampok ang temang kulay itim na umano'y nangangahulugan ding ilaban ang tama at itama ang mali. Una rito, naghayag ng pagkala si Senator Amy sa senatorial slate ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Senator Amy Marcos ang namumuno sa Senate investigation na kumakwestiyon sa legalidad ng pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ibinahagi rin ng Vice President ang mga larawan na kasama naman si Camille Villar. Balik kampanya na ang self-confessed drug lord at ngayon ay tumatakbong alkalde ng Albuera, Leyte na si Roland Kerwin Espinosa. Ilang araw lang matapos tambangan habang nangangampanya noong April 10. Matapos ngang mag-post sa Facebook ng anya ay
50-50 o agaw buhay. Muling nagpakita si Espinosa sa mga supporters sa pamamagitan ng serye ng Facebook Live videos. Dumaan rin siya sa isang event habang nakabenda ang kamay. Nagpahayag naman ng duda si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa nangyaring pananambang na anya ay tila scripted. Bagay na agad binueltahan ni Espinosa na dapat ay hinay-hinay lang anya sa panghuhusga. Kalaban ni Espinosa sa mayoral race si Vince Rama na siyang bayaw naman ng asawa ni Gomez. Sa ngayon, tiniyak ng Leyte Provincial Police na tuloy-tuloy ang investigasyon sa nangyari. 4 na show cause order ang inisyu ng COMELEC sa mga lokal na kandidato ng Masbate City dahil sa umano'y paggamit ng emergency alert messaging system para lang mangampanya. Kabilang sa mga ito ang tumatakbong gobernador ng Masbate na si Richard Ko, katandem na si Fernando Andot Talisik, kasama rin sina Congressional 2nd District Representative candidate Elisa Ko at mayoral candidate Ara Olga Ko. Imbis kasi na emergency alerts ang matanggap ng mga residente ng Masbate, mensahe na iboto ang Ko family ang kanilang natanggap na may kukonsidera bilang disinformation o misinformation ayon sa COMELEC. Tiniyak ng komisyon na hindi matatapos sa show cause order ang pagsita sa mga lumalabag sa kanilang guidelines at susundin pa rin ang due process. Sa natural calamity and disaster, yan din po ay pinagbabawal na gamitin basta ng kung sino-sino. At abuse of state resources yan. Muling nagtambal sa isang music video ang PBB Gen 11 housemates na sina J.M. Ibarra at Fiang Smith. Sila ang bida sa music cover ni Regine Velasquez Alcacid na Crazy For You na inilabas noong April 11, Biyernes. Ito na ang ikalawang pagtatampok ng Love Team sa mga music video ng Asia's Songbird. Una silang nagkasama sa Wherever You Are na may Little Mermaid-inspired story kung saan halos 6 na milyong views ito sa YouTube 2 buwan lang mula nang i-release. Ang Crazy For You at Wherever You Are ay mula sa bagong album ni Velasquez na Reginified na binubuo ng 12 classic song covers. Kamakailan lang sold out ang concert series ni Regine para sa album na pinuri ng Billboard Philippines bilang ebidensya ng kanyang walang kupas na husay sa musika. From teenage dream to dream come true. Over the moon. Abot hanggang outer space ang excitement ng American pop star na si Katy Perry. Isa kasi si Katy sa first ever all-female space crew sa makasaysayang flight papuntang outer space ngayong Martes. Kasama pa ang 5 inspiring na kababaihan. Kasama sa team sina media personality na si Gayle King, scientist Aisha Pao at Amanda Nguyen, journalist na si Lauren Sanchez at film producer na si Carrie-Ann Flynn. Makasaysayan kung ituring ito dahil ito ang kauna-unahang all-female flight mula pa noong 1963 nang mag-solo space flight ang female Russian astronaut na si Valentina Tereshkova. Proud ring ibinida ni Katy Perry ang kanyang upuan na may tatak pa ng kanyang pangalan. Sa YouTube Live ng New Shepard mission ng Blue Origin ngayong 9:30 p.m. lang na oras sa Pinas, kita ang naging experience ni Katy ng zero gravity at weightlessness pagdating sa space. Pagamat sandali lang sila sa kalawakan ay nakita nila ng malapitan ang ganda ng universe, ng buwan at ng ating planet Earth. 4 na minuto sila sa outer space at makasaysayan namang nakabalik. I'm not going to say I can't believe I'm here. I do believe this because I think that believing your dreams and saying that is actually how you make your dreams come true. Abangan sa aming pagbabalik, Vice Mayor ng Taytay Rizal na nag-viral matapos pagtripa ng mga hayop sa kanyang campaign trail, nag-sorry. COMELEC, may panawagan naman. At sa ibayong balita, Philippine Pavilion nagbukas na sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Sinagot ng Commission on Elections ang ilang mga nagkalat online na umano'y error o dayaan sa overseas online voting system na sa pagsisimula nito noong linggo. Habang animal cruelty ngayong panahon ng pangangampanya, pinag-aaralan naman ng komisyon na isama sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Nasunod po yan ng viral video ng isang tumatakbong bise sa Taytay, Rizal. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Umarangkada na ang kauna-unahang internet voting ng Pilipinas para sa 2025 midterm polls. Unang bumoto noong linggo ang registered voters sa New Zealand habang nagsimula na rin ang mga nasa Honolulu, Hawaii ngayong Lunes na siyang kumumpleto naman sa 77 posts ng online voting and counting system ng Commission on Elections. Pero kahit pa kasisimula lang ng online voting, samot-saring pagkalito na ang naranasan ng mga overseas voter. Daing ng ilang mga nakaboto na, hindi umano lumalabas ang pangalan ng mga kandidato at partidong kanilang ibinoto. Sa halip, ibang mga kandidato umano ang ipinakita ng scan ng kanilang QR code. Sagot naman ng COMELEC. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pagkatapos ikas ng mga botante ang kanilang boto online, ipakikita muna sa screen ang mismong balota nila o iyong kanilang ibinoto. Pagkatapos nito, tatanungin sila kung handa na silang ipasok ang kanilang mga boto at saka bibigyan ng QR code. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Pwede pong i-print yan pag natapos ng botohan sa Mayo 12. Pagtitiyak ni Garcia, walang dayaang nangyayari lalo pat may random manual audit din na gagawin ang komisyon, katuwang na dyan ang NAMFREL at PPCRV. Samantala, humingi na ng tawad si Taytay re-electionist Vice Mayor Pia Cabral matapos mag-viral ang video kung saan kitang pinagtitripan niya umano ang mga hayop sa daan habang nangangampanya. Sa kanyang pahayag online, nakikipaglaro lang siya sa mga hayop at wala aniya siyang masamang intensyon. Hindi rin aniya minamaliit ang mga hayop, gayong isa rin siyang fur mom. Gayunpaman, humihingi ng paumanhin sa mga nasaktan o hindi natuwa sa kanyang ginawa. Dapat pagka nagkakampanya tayo, fair to all and maayos na karakter at pag-uugali. Hindi yung porket hayop sasaktan natin o paglalaruan. Pinag-aaralan naman na ng COMELEC ang insidenteng ito at tinitingnan kung marapat nang isama sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines ang animal cruelty. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nagpaalala ang Commission on Elections na mahigpit na ipinagbabawal ang pangangampanya ng mga tumatakbong kandidato ngayong Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ayon sa COMELEC Resolution 11086 o Fair Elections Act, ipinagbabawal din ang pamimigay ng pagkain ng mga kumakandidato habang may pabasa, kabilang na ang pagpapaliga. Maharap sa election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code ang sinumang mahuhuli. Samantala, nagpaalala naman ang Metro Manila Development Authority na suspendido rin ang number coding scheme sa Huwebes at Biyernes Santo. Ito po ay para mabigyan ng pagkakataon ng maraming papauwi ng probinsya na makabiyahe ng maayos sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Tagumpay po para sa Pilipinas. Kapansin-pansin na ngayon ang label na West Philippine Sea sa Google Maps na siyang reference ng marami ngayon sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, patunay ito na kinikilala ng international community ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na suportado ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sakto rin ang paglitaw ng West Philippine Sea sa Google Maps habang papalapit ang 40th balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Natatandaan ginamit ang terminong West Philippine Sea simula noong 2011. Sa ilalim po yan ng yumaong Pangulong Noynoy Aquino. At formal namang pinangalanan nito sa ilalim ng Administrative Order No. 29 noong 2012. Taong 2016 naman ang idineklarang walang basihan ang 9-dash line claim ng China sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration.
Nagbukas na ang World Expo 2025 sa Osaka, Japan at hindi nagpahuli ang Philippine Pavilion na mainit na tinanggap ng media at mga turista dahil sa natatanging arkitektura nito at nakakaingganyong interactive displays. Ang World Expo ang pinakamalaking global exhibition kada 5 taon kung saan tampok ang latest technology at mayamang kultura ng iba't ibang bansa. Ang balitang A to Z, hatid ni Paul Henson. Pila-pila na ang mga turista sa Philippine Pavilion sa pagbubukas ng World Expo 2025 sa Osaka, Japan nitong linggo. Excited ang mga bisitang ma-experience ang katangi-tanging kulturang Pinoy. Fasad pa lang eye-catching talaga ang Philippine Pavilion na idinisenyo ni Architect Carlo Calma na may temang woven o hinabi. Gawa ito sa rattan mula sa Cebu at higit 200 makukulay na textiles mula sa iba't ibang probinsya. Sa loob ng pavilion, maaaring maglakad sa Forest of Art kung saan tampok ang cultural exhibits hango sa 7,000 islands of the Philippines. Isa sa highlights ay ang interactive installations kung saan pwedeng mag-immerse sa digital images ng likas yaman sa bansa. Magkakaroon din ng wellness area, tampok ang tradisyonal na hilot at may food counter rin kung saan matitikman ang specialties gaya ng adobo at halo-halo. Ayon sa Tourism Promotions Board, mainit ang reception ng international media sa Philippine Pavilion. Nagsimula ang unang World Expo sa London noong 1851 at ngayon ay bahagi ang Pilipinas ng mahigit 160 countries sa Expo 2025 sa layuning hanapan ng malikhaing solusyon ang iba't ibang paghamon sa mundo. Mahigit 14 million na ang advanced ticket sales ng Expo 2025 na tatagal hanggang Oktubre. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Naantig ang puso ng netizens sa viral video ng isang mag-ama sa graduation ceremony sa Calawag National High School sa Quezon, Kamakailan. Ang eksena, hindi ikinahihiya at pagkusay buong pusong proud na hinintay ni Janela Bueno ang paggapang at pag-akyat ng kanyang ama na PWD sa entablado. Yan ay upang isabit ang kanyang medalya. Sa kabila ng kanyang kapansanan, kitang naitaguyod ni Tatay June ang pagpapalaki sa anak na nagtapos sa junior high school with honors. Susunod, tributes bumuhos kasunod ang pagpanaw ni Asia's Queen of Song, Pilita Corrales. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabahagi ng ilang personalidad ng kanilang tribute para sa yumaong OPM legend na si Pilita Corrales. Ibinahagi naman ng kanyang mga anak na namayapa ang mga awit sa kanyang pagtulog. Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabot. Patuloy ang pagbuhos ng tributes para sa tinaguriang Asia's Queen of Song, Pilita Corrales, na pumanaw sa edad na 85. Sa social media, ibinahagi ng komedyanteng si Michael V ang kanyang iginuhit na larawan ng yumaong OPM icon. Kinordon naman at inalayan ng kandila at bulaklak ang bituin ng naturang aktres sa Walk of Fame sa Eastwood City. Samantalang nagpasalamat naman ang aktres na si Rufa Gutierrez sa kanyang tita Pilita para sa kanyang pag-ibig, ligaya at musika. Ilan pa sa mga nagpaabot rin ng pakikiramay ay sina Ann Curtis, Ogie Alcacid, Regine Velasquez at Jaya.
April 12 nga nang kumpirmahin ng kanyang apo na si Janine Gutierrez ang pagyaon ng kanyang mamita na anyay kilala hindi lang sa kanyang kontribusyon sa showbiz industry kundi dahil sa kanyang pag-ibig sa buhay at sa pamilya. Ayon naman sa kanyang mga anak na sina Jackie Lu Blanco at Monching Gutierrez, ipinagpapasalamat na lang nila ay hindi na nahirapan ng kanilang ina na tahimik na namayapa sa kanyang pagtulog. Si Pilita na nakilala sa kanyang big hairstyle at signature back bend o nakaliyad na singing style ay ang unang Pilipino na nag-perform sa iconic venue na Caesars Palace sa Las Vegas, USA. Aabot sa 6 na dekada ang kanyang makulay at makasaysayang karera sa musika, komedya, pelikula at maging sa telebisyon. Para sa Balitang A to C, Rod Carabot. May hamon na isang vlogger na buong lakas loob na dumaan sa isang makitid na daanan sakay ng kanyang motorsiklo. Ang tanong niya sa marami, kakayanin din ba ninyo ang challenge na ito? Panoorin! Subukan mong di mag-focus sa daan, ako, mahuhulog ka talaga. Kung marami kang problema, dito ka lang dumaan, talagang di mo iisipin. Hello. Ang nakalimutan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba mo, kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes Santo ay mula sa philanthropist na si Oscar Alecais. Paalala niya, kilalanin ang mga kandidato, alamin kung sino sila at anong partido ang kanilang kinabibilangan. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.